Verse 3, na nagniningning tulad ng mamahaling mga batong haspe at kornalina, at nakapaikot sa trono ang bagharing kakulay ng batong esmeralda. Pagpasok ng isang tao sa langit, makikita niya ang batong haspe. Ang batong ito ay isang puting bato na tumutukoy sa kaningningan ng kalulahatian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng verse 3 ay ang unang makikita niya ay ang glory ng Diyos. Na pagpasok ng isang tao sa langit, ang unang tatambad sa harapan niya ay ang kalwalhatian ng Diyos na puting-puti, tulad ng isang batong haspe. At ang pangalawang makikita natin sa langit ay ang batong kornalina. Ang batong ito ay pulang bato na tumutukoy sa biyaya o grace ng Panginoon. Na ang ibig sabihin na ang taong papasok sa langit ay kanyang masasabi lamang ay dahil sa biyaya ng Diyos kaya siya naroroon. Na wala na siyang kayang ipagmalaki o ipagmayabang dahil hindi sa kanyang lakas o galing bakit siya naroroon. Na sinasabi sa Judas 24 na siya na makapag-iingat sa bawat isa sa atin upang hindi magkasala. Ang pangatlong makikita ng tao sa langit ay ang bagaharing kakulay ng esmeralda na tumutukoy sa tipan ng Diyos. Sa Old Testament, ipinangako ng Diyos kay Noah na hindi na niya gagamitin ang ulan sa paggunaw ng mundo at ang baghari ang ginamit niya para patunayan ang tipan. Ganon din ang sinisimbolo nun sa talatang ito. Napapasok ang isang tao sa langit ay maaalala niya lahat ng tipan ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. Na sinasabi ng John 3:16, ang tipan niya patungkol sa buhay na walang hanggan. After natin makita ang Kanyang glory at ma-realize nating lahat ay biyaya lamang, maalala natin ang lahat ng Kanyang mga pangako at tipan sa atin patungkol sa langit, na masasabi na lang natin pagdating natin sa langit, oo nga, totoo ang pangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. At ito ang ibig sabihin ng bagharing nasa likod ng trono ng Panginoon. Verse 4, nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 namumuno na nakaputi at may mga koronang ginto. Ang ibig sabihin ng verse 4 patungkol sa 24 elders ay hinati sa dalawa, 12 lipi ni Israel at 12 alagad ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin ay, pagdating sa langit makikita din natin ang lahat ng sumampalataya sa Diyos at sumunod sa Diyos sa 12 lipi ni Israel at ang mga taong nahayuan ng 12 alagad ng Panginoong Hesus, na puro puti ang kanilang kasuotan at may korona sa kanilang mga ulo, kung saan makakasama natin ang mga naunang mga mananampalataya at mga sikat na mga Bible character sa langit. At doon makikita ang lahat ng mga taong sumampalataya sa Diyos at mga nagmahal sa Kanya, o sa madaling sabi ay magkakaroon tayo ng great reunion sa langit. Verse 5, mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasinding ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa bersikulong ito ay nagpapakita ang dakilang presensya ng Diyos, kung saan mababasa na din natin ito sa Old Testament, nang nais ipakita ng Diyos sa Israel ang kanyang presensya at nakita nila ang kidlat at ang kulog na kanilang tinanggihan ng panahon na iyon. Pero sa langit, ito ay hindi na natin katatakutan. Ito ay ating kaaliwan at kagalakan, na makita at malasap ang presensya ng Diyos na lubos na umaaliw sa atin noong panahon na tayo ay nahihirapan sa lupa, kung saan ang ibig sabihin ng 7 nagniningas na sulo ay 7 ministeryo ng banal na espiritu. At ito ang restraining, convicting, regenerating, sealing, baptizing, indwelling at filling, na kung saan ito ang nararanasan natin sa panahon ng paglukob ng banal na espiritu nung tayo'y nasa lupa pa. At sa langit, maalala natin ang kilos ng banal na espiritu na tumulong sa atin sa lupa upang makapanagumpay sa buhay. Na kung sa lupa ang banal na espiritu ang nanahan sa puso ng bawat isa, ngunit sa langit, tayo naman ang mananahan sa presensya niya. Verse 6, sa harap ng trono ay mayroon ding parang dagat na salamin na kasinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono ang 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Noong panahon ni Solomon bago pumasok ang punong pari at tagapamahala ng templo,
kailangan nilang maglinis ng kanilang kamay at paa bago pumasok sa mismong templo. Pero sa langit, hindi na pinag-uusapan ang paghugas ng maruruming kamay at paa, sapagkat tayo ay binigyanan ng panibagong katawan at ang dagat na singlinaw ng kristal ay ang instrumento para maging salamin sa bawat isa na makakasama sa langit upang ipakita na ganap na ang paglinis sa atin at tapos na ang araw-araw ng paghingi ng tawad sa kasalanan dahil tinapos na ng Diyos ang paghihirap natin sa lupa. Verse 7. Ang unang nilalang ay parang leon, ang pangalawa ay parang guya, ang pangatlo ay may mukha na parang tao, at ang pang-apat ay parang agilang lumilipad. Sa bersikulong ito, may ipinapakitang apat na nilalang na ang sinisimbolo ay ang four gospel ng New Testament, kung saan ang nilalang na leon ay nagpapakita ng pagiging hari. Ito ang main theme ng Book of Matthew, Mighty Conqueror, kung saan ipinapakita paano siya naghari sa puso ng mga tao. Ang nilalang na mukhang guya ay nagpapakita ng pagiging matatag, at sa Book of Mark na ang main theme ay Servant of God na ipinapakita ang paglilingkod ng Panginoon. Ang nilalang na mukha na parang tao ay sumisimbolo sa Book of Luke na ang main theme ay ang Son of Man, kung saan mababasa kung paano sa gawi at kilos ay namuhay ang Panginoon bilang tao. Ang nilalang na parang agila ay sumisimbolo sa Book of John, which is ang main theme ay ang Son of God, kung saan mababasa ang ilang beses ang Panginoon ipinakita sa aklat ang pagiging anak ng Diyos. Ang apat na nilalang ay sumisimbolo sa lahat ng ating nabasang mga kwento at salita patungkol sa Panginoong Hesus, kung saan dating binabasa lang natin ang lahat ng paghihirap, dusa, paglilingkod, pagpapagaling, pag-ibig niya, kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at mga pangakong patungkol sa mga darating na panahon ng ating Panginoong Hesus, na ating maaalala ang lahat ng ito sapagkat sa langit ang kalubusan ng lahat ng ating nabasa at mga pinanghawakang pangako ng Diyos na sa kabila ng paghihirap na makasunod sa Diyos ay tayo ay nakapanatili dahil sa Kanya. Na ang ibig sabihin ng verse 7, sa langit makikita natin ang Panginoong Hesus, na makakasama na natin ang Diyos na namatay at ang mangingibig ng iglesia.